Kauban mayong adlaw, welcome na usab sa ato ang panag-uban dinhi sa atong sinimanang programa. Dito mapaabot ang nagkadiyang mga programa ug ngun man mga gipaningkamutan sa 20th City Council. Din matag semana ato makauban ang miyembro, no? Usa sa mga miyembro sa ato ang sangguniang panglungsod dinhi sa Cagayan de Oro. So, bino mga igala, una ta ipaila-ila ang ato ang halandong bisita karong buntaga. Tugutin na akong paila, kini si George Bacos gikan sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro. Busa gihapon sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy o sa pagpangulo sab sa atong City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. Karong simanaha sa atong programang inyong konseho karon ato ang makauban, no, ang labing importante sabning, no, ng gihawiran nga mga komitiba dinha sa ato ang 20th City Council. Ato makauban ang chairman sa Public Works ug ngun man sa Youth and Sports Development, ato ang ex-officio members sa guniang panglungsod, si Honorable John Michael Sino. Kagawad, mayong morning, welcome sa atong inyong konseho karon. May buntag, George, no? May buntag sa tanan nga tigpaminaw ug sunod ani programa nato, no? Ingon man sa katawhan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ug labi na sa ato ang mga SK chairperson sa nagkadaian ng mga barangay, ingon man sa ilang mga SK kagawans, secretary, treasurer, uban sa ilahang mga amahan sa nagkadaian nga barangay, ang ato mga barangay captains o ato ang mga barangay officials o kaninyo sa katawhan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kanimo, George, may buntag. Right, so live kita nga makita karon sa Cagayan de Oro City Information Facebook page. Ingon man live usab kita karon nga madungog pinagi usab sa DXCC. So siguro kagawad, no, isip ex-official member, isip presidente sa Sangguniang Kabataan dinhi sa Cagayan de Oro City, o gaingon man gihawiran nimo karon ang medyo dako gid ni, no, dako nga komitiba ang kining Public Works o gaingon man kining sa Youth and Sports Development. So far, kagawad, kumusta ang imuhang pagdumala nining maong komitiba? Una sa tanan, George, no, salamat kayo sa imong pangutana. Tuguti usa ako nga manimbaya sa atong halangdong mayor, no, Mayor Rolando Clarix Uy, uban man sa kinatibukan nga miyembro sa konseho sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, labi na ang miyembro sa majority block sa konseho sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, o kag Kapitana Lorna Uy sa Barangay Carmen, o of course akong way lipod-lipod akong hermano nga naa kanunay nagserbisyo diya sa may Barangay Carmen. Yes. Ang former Vice Mayor Renier Joaquin Kikang Velez Uy. Ug balikon ko sa pagtubag ang imong pangutana, may tungod sa kumusta ang ato ang pagdumala isip lugar chairman sa komitiba sa Engineering, Infrastructure and Public Works ug ang Committee on Youth and Sports. Medyo bugat. Yes. Kung imong natanaw, George. Medyo gitaas gyud atong bangas ani nga komitiba tungod kay dako-dako ang imuhang obligasyon. Yes. Duha man gyud ang function sa ato ang legislative body. Kaya naman ta executive na legislative na judiciary. Kita sa konseho, George, ang atong trabaho is mo man ang paghimo og balaod. Yes. Og skip na niya na mao ang oversight function sa legislative. But sabton nga kung ang pag-implementar trabaho sa executive, but during the implementation og how does the implementation daay obligasyon ang legislative, no, nga tan-awon kung nahisubay ba kini sa kung unsay gibutang didto ingon man sa program of works, kung isgutan nato ang infrastructure. Muna siya ang duha ka dahom nga naa sa City Council. Muna nga nisulti ko kaganina nga medyo bugat tungod kay millions of pesos ang gibubo sa infrastruktura nga giisgutan nato dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Yes. And you have to do your job, no, as an oversight function, dili lang kay patingol-tingol ka lang diha do lingkod, no, kay tabangan nato atong halangdong mayor kay siya nagserbisyo, tabangan pud nato nga isip pinaagi sa pag-oversight, no, kung kumusta na ba ang atong mga implementasyon kung isgutan nato ang infrastructure dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Maingon man ang sa mga youth programs sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. And sa paglingkod nato, George, medyo daghan yung gayo ang problema. Sama pananglitan sa mga big ticket projects na mga estangko, no. Igno na lang nato ang problema nato diha sa may
kaniadto ang Puerto Market. Yes, grabe. ba karon? Mga istangko pila na nakatuig nga wala ginahimo. Gikan sa paglingkod nato George, ato ginang gipatawag diretso ang kontraktor o ang City Engineering Office. Yes. Kaya nga naman nga ka-istangko man atong mga programs no og kaloy sa Dios sa atong pagpaningkamot, i-exercise ato ang oversight function. Karon George, gaatop na og sugod. Yes. And hopefully mabid na ang third phase kay tulo man ka phase George no. First phase no mana. Mutong nga napundo ang second phase na ana pero dugay do kayo ang implementation. Og karon nga tuig George mahuman na ang phase 2, phase 3 na dayon George, and hopefully magamit na sa ato ang mga kaigsunan ang Puerto Market nato. Yes. Oo, kung imo nang tan-awon diya medyo human-human na gyud. Yes. Kay gasugod na gali og roofing karon. And daghan pa nga mga ingnon ta infrastructure projects nga kinahanglan nato pagatan-awon sama pananglitan na lang mo istorya ko ang kanang sa City Library nato. Kaniadto kung imong mahinumduman after sa election o before sa election pud bida nga kana bang description sa maong proyekto nga diin mas taas pa ang sagbot daw kumpara sa kabilya nga gitubo. Labi-labi ni gyud na kay daghan na daw kayo ang sagbot sa sulod. But kaloy sa Dios George ang ato gyapon gihimo ang atong oversight function. Makita na nimo karon nga daghan na pud nanunga ng mga steel beams man gyud na. Dili na siya buhos. So sabton nga puros ra na mga putaw ang inyong gakakita diha. Gawas na lang sa mga divisions lugar kaya kana mga naanay mga simento inyong makitaan. Pero kung imo lang tahon puros na putaw nakita nimo karon nga naanay ingon ta pagsibog. Yes. But mulagi George no, dagan challenges gyud sa komitiba sa Public Works. Yes. Kay lagi di po nato kalikayan nga naapoy mga kontraktor na mga badlungon no. Musulti gyud ko nga mga badlungon tungod kay sama pananglitan na lang anang mga proyekto nato nga inunta dili lang kay sa city man atong gilalantaw. Yes, apil man ang proyekto sa DPWH. Nag-implement diri sa atong city. Nag-implement din sa atong city no. Nayuban nga bago pagali na human naguba na. Yes. Buka na nga obligasyon gyapon nato na nga pagpatawag na pod sa DPWH. Yes. Og apil na po diha George no ang kanang sa atong trabaho kay naay mga project pod sa DPWH nga dili nila gaka-implementar tungod kay naay problema. Sama pananglitan na mga residente dili mo sibog. Naay disputes. Naay disputes kay nakulangan sa bayad nga ilahang gusto nga pangayoon sa DPWH. Obligasyon gyapon nato na George no ang pagpasabot usahay dili lang committee chairman usahay lagi mingon ko nga usab ni maapil man ta pagkalupon ani. Apilan ni sa atong obligasyon ng pagkalupon lugar para lang gusto nato mapaabot nga ang proyekto mapatuman. Yes. Kaya at the end of the day George, ang tanan proyekto sa gobyerno ikatabang man sa ato ang mga kaigsuunan lo. Kaya di man mahimo og proyekto siguro ang gobyerno nga ikadaot. Yeah. And pasalamat pud ta no kay gitagaan tas kay gayunan no sa 28th City Council George. Sa ilahang pagsalig nato isip mahimong chairman sa Committee on Engineering, Infrastructure and Public Works kay balo ko dili tiaw nga obligasyon. Yes. But naningkamot pinaagi sa determinado kay batanon pa man George mulihok yun. Wala na patingol-tingol sa trabaho, mulihok yun. So pasalamat po go nila and it's a challenge but at the end of the day it's a very fulfilling that in this age I could of health in the city government and probably to the people of Cagayan de Oro. Ilabi na karon kagawad no gitawag ang ato ang nasod og nanata sa stage of golden sa golden era of infrastructure projects no. Ilabi na katong sa nakalabay nga I know ongoing pa man gyapon adunay mga implementation with the build project and of course with the initiative of our local government. So sa imong panggikaingon kagawad yun sa ninimo pag kibali pag oversee ang tanang mga projects and of course aside from that napatay gihawiran nga dako pud kayo no nga komitiba kining sa ato ang youth and sports. So giunsa nimo ni pag-handle kagawad nga imo ma-focus nin duha ka komitiba? Time management lang gyud George no. Medyo siksik gyud ang imong schedule kung trabahoon gyud nimo ang imong committees. Medyo siksik gyud ang imong schedule no kaya lagi
naman kay obligasyon, no? At the end of the day, akong ginahuna, George, o ang gisulti sa itong Alandong Mayor nga, mahuman na lagi ni. Mahuman na lagi ni ang ato ang mga obligasyon. Kaya kung di ni mo trabaon, musamot man kadaghan ang imong obligasyon. So, day by day, lugar, you have to sacrifice your time. Mula gini pag-ignon, George, nga sa akong edad, kana bang focus na sa trabaho, kay lagi, akong ginahuna nga, gitagaan tas kay gayunan sa katawhan nga mo serbisyo atong pagaserbisyuhan og nahinumduman din ako, George, no, ang kining bag-uhay lang giturn over ang ato ang kining esplanade diha sa may package 2 do sa may Consolacion area 17 and sa atong paglingko, George, dako kayo ang problema diha sa isgutanan sa may Carmen kanang package 3. Yes, package 3. Sa package 3 mga George na ay gap diha sa may kung ino nato kani ato ang tulay bitaw sa may padulong sa rotonda sa may Carmen nga side. Na ay gap diha along mga 100 meters o 150 meters. Nga nagproblema yung taon ng kontraktor kay ang mga nanag-iya dili na gustong mupasulod sa ilaha tungod kay naa sila i-portion dito sa balula ngay gisulti nga pagabayaran sila. Niabot na lang daw ang tuig 50% raman ilang nadawatan wa magud nakadawat sa 100%. So gihangyo na to, George, no, pinagi sa to ang komitiba and dako ang pasalamat kay nahuman gyud, natibawas gyud, na close na gyud ang kanang sa Carmen na area. And kung imo magin ang tanong, George, kung naato siya gap, simba ko ang nay baha. Dito damok tanan ang tubig kay wala man siya kagawasan. Siyempre taas naman to. So dito gito padulong sa kilid na ang mga panimalay dito sa sulod in town. Muna po yung mga bahaan sila. So pasalamat na, George, kay nasulbad. Pero mobalik ko sa imong pangutana nga katong yun sa nato pag-handle, no? Kung dedicated ka, kung tagaan nimo sa higayon ang imuhang obligasyon nga imuhang pagasundon, pagatrabahoon, makaya man. Yes. And it's all about commitment. Og sa gisulti pa sa atong Alandong Mayor, ang kanang pagkamatinud-anon sa imong trabaho. Mahimo man nimo bisan sa gamay nga pamaagi. Ang importante lang trabahoon yun. Ito ang po na makita, no, kay sa imuha lagi, no, nga gihuptan nga mga komitiba karon kagawad labi na kining sa infrastructure and kining public works, labihan man gyud kadaghang trabaho uno nini kagawad murag bugat kay nga komitiba labi na karong mga panahon na, and of course napaning sa youth and sports, which is mao pod imuhang kining mao gyud imuhang kinini abang gikan ka diri nga kanana ang sektor, no. So ito po na makita mga programa. And speaking about youth kagawad, no, recently lang bag-uhay lang yun, no, gipagawas kabahin kining sa atong Oro Youth Development Council, no. Adunay award nga madawat lalaki pa nga to ang OYDO sa top 25 tibuok Pilipinas isip kining awardee sa ato ang 25th Sangguniang Kabataan Awards. So dakong garbo ni sa ato ang dakbayan o siguro can you tell us more about this award nga to ang madawat kagawad? Yes, ang ato ang nadawat, George, no, gikan sa nasudnong pagagamahanan lugar nga organisasyon, George. Mapasalamaton ta kay nakita nila kung unsa day ka matinud-anon ang ato ang kabatanunan dinhi sa Dakbayan, partikularmente sa atong Oro Youth Development Office. No, ako lang i-explain o i-expound, George, para masayran sa katawhan unsa day ang Oro Youth Development Office bis Sangguniang Kabataan. Yes. Okay. Ang kaniadto man gyud, George, no, ang saan naanda nato so wala pa ng SK Reform Law. Ang SK Federation President mura og duha ang yang nahong. Ngano mo ingon kung mura og duha ang yang nahong? Siya ang tag-execute og siya pud ang representante sa legislative. Okay. Kay ngano mo ingon ko execute kay naaman say access sa pundo sa ekotibo nga pwede ipaagi sa Alandong Mayor didto sa SK Federation President. Now pag abot na karon sa SK Reform Law, gusto na gyud i-separate nga ang trabaho sa executive didto gyud mabutang sa executive. Ang trabaho sa legislative didto mabutang sa legislative. Now here comes unsa na akong obligasyon isip SK Federation President. Naa na dayon ko sa legislative. Okay. Kay ang sa executive dayon mo naman na atong gitawag sa
national law na Local Youth Development Office nga ang counterpart din sa ato is ang Oro Youth Development Office. Yes. Now ang job dayon sa legislative is mag-oversight kung unsa ang implementation sa Oro Youth Development Office. At the same time, siya pod maglabi during budgeting sa programa o proyekto nga gusto ipahamtang sa executive pinaagi diha sa atong Oro Youth Development Office. So, ang akong work naa na gid ni sa legislative. Yeah. So kung isgutan nato ang pag-implement sa programs, projects and activities in the City of Cagayan de Oro, naa na sa Oro Youth Development Office. Okay. So muna siyang nakalahi lugar George kay naandan man gid nato kaniadto nga ang SK Federation naa sa iha ang pondo. Yes. Oo. Pero karon wala na diha ang pondo. Naa na sa Oro Youth Development Office. Ang akong job i-oversight kung kumusta ang ilahang implementation sa mga programs, projects and activities. O gapasalamat kay maayo man ang atong kolaborasyon. Yes. No? And ginalabi gina nato George no. More or less nasa mga 9 million ang budget yun sa atong Oro Youth Development Office dani sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. O in fact di lang lainon pagsabot lugar sa atong mga katawhan dani sa Dakbayan nga daghan pud ng mga lugar, munisipyo o syudad nga nagbisita o nagbenchmark o kumusta nga atong mga programs, projects and activities sa Dakbayan nga posible usa na sa rason nga nakita sa naghatag og pasidungog og napili ang Oro Youth Development Office nga pasidunggan tungod kay nakita nila ang maayo nga kolaborasyon. Kay kung ugali lahi ang kolaborasyon nagalaiya nga mga dalan ang gapadulngan sa SK Federation President o ang Oro Youth, posible nga dili makita nga inana di ay ka progresibo kung isgutan nato ang mga pag-implementar sa mga projects mahitungod sa kabatan-unan sa Dakbayan. And I'm very happy. I'm very happy nga nakita sa national nga ang ato ang mga pagpaningkamot lugar dani sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. And congratulations of course to the former kanibang division head sa Oro Youth Development Office kang JP Santos karon naapod si Von no ang ato ang OIC nga Youth Development Officer. Salamat kayo og sa tanan na mga staff sa Oro Youth Development Office tungod sa inyong dedikasyon nakita sa nasudnong pagagamanan sa usa ka organisasyon nga naay nahimong kalimbigitan ng atong Oro Youth Development Office nga posible usa nakapaaghat sa atong mga kabatan-unan nga mo partisipar sa isgutanan sa panggobyerno. Yes. And sa imong pangikaingon kagawad no, collaboration gid ni siya no kay dili man makastand ang Oro Youth without pod nimo no, without the supervision sa ato ang Sangguniang Kabataan Federation. And of course kana napa-implementar nila tungod po sa imuhang paggiya nila pag-oversee sa ilaha o pag sugyot ug unsay mga angayng programa nga ipatuman usab. So kini siya collaboration ni siya, kini siya resulta tungod kay adunay kahiusahan no, adunay unity ba kanang usara nga dalan ang padulngan sa Oro Youth and of course ato ang Sangguniang Kabataan kay mo magid sole purpose niini kagawad no nga mausa siya do masiparit ang trabahoon kay rong adunay kining separation ba between the legislative and the executive, but ang function niini ang direction usara gyud ang paghatag og mga programa ngadto sa ato ang mga kabataan. And ato na nakita labi nang for the past few months or years gyud no, hilabihan kadaghan ubay-ubay na gyud nga mga LGUs usab nga nag-benchmark diri aron siguro ma-replicate nila ato ang programa and of course mapatuman ito sa ilahang kinini ang nagkadiyang lungsod ug Dakbayan. And with this kagawad sa ilabi na laki pod ni sa ato ang programa sa youth ang kining sa out of school youth no, siguro aduna day problem or programa unsay ato mga lakang usab niini kagawad sa isgutanan sa ato nga out of school youth dani sa Dakbayan George no. O di ko ikalimod og ikasulti nga nahimo kong parte kaniadto sa out of school youth kay lagi kana bang wa man ta mo graduar diretso kay ang akong nahitabo sa akong college life George. Eskwela, first semester, second semester, undang. Eskwela, first semester, second semester, undang. Inana man ang nahitabo lugar George, lugar duol sa akong kasing-kasing no. And muna nga gatagaan natong higayon ang atong mga out of school youth kay kung dili nimo ni tagaan sa higayon or ginatawag natong second chances, posible nga
ang atong mga kabatanunan mamahimong problema sa atong komunidad. Yes. Dili lang sa ilahang pamilya. Mahimo nga kana bang problema na isgutanan nato sa illegal drugs Yes. or sa kung unsa man na nga ingnon ta dili maayo nga gimbulhaton sa usa ka lugar, George, no. Muna nga namugna nato ning Out of School Youth Development Alliance. And napasalamat pug ko sa USAID kay gidala nila yung programa ng Out of School Youth Development Alliance. Nga diin karon, George, no, decentralized na nato ang kining kanibang paghatag natong serbisyo. Kay gusto nato, George, and the era of technology naman karon. Musugotan sa dili 5 to 10 years from now, tanan ng mga transactions posible nga naa na sa digital na gyud na digital age na baton pa nila, George. Muna nga gusto nato nga ang serbisyo sa ato mga kabatan-unan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro through digital na pod. Dili na sila kinahanglan mo anhi dinhi sa Dakbayan sa Cagayan sa City Hall mismo. Pwede ra naa silang panimalay kay bag-uhay lang nato gipirmahan, no. Pasalamat ta gipirmahan pod sa atong Halado Mayor ang kanang ginatawag natong technology transfer nga gihimo sa USTP nga diin igo lang ka mo login dito, George. So mura ni siya portal. Mura ni siya og portal. At the same time makita nato dito pila ka bot out of school youth, pila ka bot in school, pila ka bot kabatan-unan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kay mo enroll lang ka dito. Pwede na nimo mapangayo kung unsa imong gikinahanglan nga serbisyo. So sama pananglitan, George, nga gusto ka manarbaho. So diretso dito kung gusto ka manarbaho, i-refer din ka diretso sa DOLE. Kung unsa imong gipangita o unsa imong mga skills dito kay nakalatad naman. So magpili na lang ni kag specific time kung kano sa ka ipaadto dito sa DOLE, naka-schedule sa DOLE, ma'am. Kung nangita mo kag trabaho, i-PM na lang ka sa imong cellphone. So pinaagi sa imong email or sa imong cellphone number. So inana na lang kadali kung isgutan nimo gusto ka mag-apply for kanibang eskwela sa TESDA, naa po dito kay nganing atong Out of School Youth Development Alliance, George. Tanan lokal, national o private organizations naa aning Out of School Youth Development Alliance nato. Kung muhisgot kag DOLE, muhisgot kag Department of Agriculture, ETI naa. DTI nga programs kung gusto ka nga ma-improve ang imong entrepreneurial skills, naa pod ang ato ang DTI, naa pod ang ato ang TESDA, in fact ang atong CDO-TBI membro, ang atong City Scholarship Office membro, ang ato ang PESO Office membro gihapon, George. Daghan kaayo ni siya na nagkayusa nga para lugar nga ang serbisyo usa lang. Sayo na lang dayon ang pagduol og mangayo ka og serbisyo. Nganuman nga moingon kog sayon. Wala na kay lain hunaw-naon kung ikaw usa ka batan-on nangita ka og serbisyo nga dili na kay pasa-pasa. Anha lang ka na portal o kung gusto gyud ka mo bisita sa City Hall, anha lang ka sa atong Youth Development Office. Sila nay bahala sa imo sa pag-refer kung ugali ang imong mga gipangkikinahanglan nga serbisyo. So inana na lang atong gusto nga ipaabot sa atong mga katawhan, George, nga serbisyo dili lang sa atong out of school youth kundi sa kinatibuk-an na no sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ug ang nakagwapo ni George kanate mga datas. Kaya kung mamahimo partner nato atong mga sangguniang kabataan ani kaya mo naman ang term kaya na bang ingnon ta lugar, George, nga Oktoberian man na. Kaya mag-graduate naman ta karon pagka October, George. So nana po'y bag-o nga sangguniang kabataan. At least masunod ni nila para katubig nga portal online ug offline, ipadiretso na lang tong hatag sa ilaha, ipapilapan lang to sila mga constituents. May bal-an na nila pila ka book out of school youth, in school ug ang ilaha mga programs, projects and activities sa barangay, haom na kung unsa man ugali ang data nga ginahanglan nila. So plastado na tanan lugar, George. O muni ang ako ang ingnon ta legacy nga ikabilin sa ato ang mga kabatan-unan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nga madali na lang no kay sa amo ang naagian birth pain yo, George, birth pain yo sa paghimo sa SK reform. Data gathering, and in fact giabot pa sa punto, George, nga dako kayo obligasyon ang ato ang sangguniang kabataan. Labi na ang treasurer kay mag-separate naman mo bank account sa barangay. Unya ulay sweldo mong treasurer nya bandid na simba ko og masipyod sa to. Paningnan pa siya school swerte mapriso pa siya, George, no? Kung ugali nga dili niya mamaayo og pag-handle nya walay honoraryo muna nga ato gi-fight dito sa NYC og recently nahimo ng balaod nga
pwede na ay honorarium mga tuang sangguniang kabataan, secretary, treasurer, o ang mga elected nga SK Kagawads, pwede na maka-honorarium dito kuhaon sa pundo sa barangay at a maximum of 25% of their annual budget. Maximum. So, 75% of that will be goes to the programs, projects, and activities. Nya, mapadali na lang ang ilahang pag-implement. Kaya basin niya, mag-implement ka din mura ba na og naghatag ka og tambal, George? Ang iyahang sakit sa tiyan. O gipainom nimo siya paracetamol, na di ka na siya maulian. Muna siya nga, kung naa kay data, sayo na lang og dali lugar sa ilaha, George. Kay ingon nila, uy, dagan ta out of school youth. Kinahanglan na focus na to, max of our budgets will be focused on out of school youth. Unsaon na to ni sila pagsuporta. So inaana na lugar abali ang mahitabo. Kung atong ginalang taw, George, nga sayon na lang yun ang pagserbisyo no sa sunod nga generation. Og muna ato gihimo karon kung isgutan nato ang out of school youth ug sa kinatibuk-an na nga kabatan-unan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ug akong gusto ipaapas, George, ordinansa na daytood ni kining out of school youth development alliance nga naay pondo gyud gibutang dito sa ato ang ordinansa nga at least 2 million pesos will be allocated para ma-implement na ning mga programs nato sa out of school youth development alliance. Untap ni siya sa budget lugar sa Oroyo kay para ma-focus gyud ug mahasa gyud nga mapaisa nato ang ignonta serbisyo lugar, George, no. Og pasalamat ta sa Konseho sa Dakbayan sa Cagayan de Oro o atong co-author ani nga napalabang yun kining out of school youth development alliance with Councilor Suset, no, nga high initial fund of 2 million pesos and an increase of at least 10% every year na para lugar sa isgutanan sa pagserbisyo sa ato ang kabatan-unan sa Dakbayan. So sumayo kay ilabi na sa ikingon pa ni Kagawad no nga karong October paygayon ang barangay ni SK election katong mosunod nga mga SK Kagawad murag hanay nila mas gipasayon lang trabaho kay murag ang data na narito nya plastado na ang portal ang mga partners na narito so medyo sayo na gyud kay sa ilahan no and of course kini ligasiya gid ninyo Kagawad labi na nimo no nga nangusog ilabi na sa ato ang mga out of school youth nga kininiabang dili nila ma-feel nga left behind sila sa uban no nga part gyapon sila sa community and gitutukan gihatagan gyud sila programa pinagi usab sa ato ang Dakbayan. And aside from that having the portal or kining website nga ilaha magamit sa pag-access sa kaniyang mga programa inapagyud ta kining sa pundo alang gyud sa out of school youth so medyo hayahay gyud ang mosunod ani Kagawad. And so kato no mga programa ilabi na sa ato ang mga kabatan-unan and aside from the youth development Kagawad part pud ni sa imong komitiba kining pagsuporta kabahin sa sports no which is aduna tay sugyot ordinansa nga gisang-at karon dra sa ato ang 20th City Council labi na kining paghatag og insentibo alang usab sa kadtong makadaog og mga national and international events nga mga Cagayanong kabatan-unan Kagawad. So can you tell us more about this ordinance nga tuang gingusgan? Mo gini ang ato ang gusto nga ipalabang, George, no, og dili lang atleta atong gusto nga tagaan og insentibo ani George kundi ang ato ang usahay man gud sa usa ka sports events atong makita ang usa lang ka bata ang atleta lang mismo. But on the other side, kung wala ang coach niya, dili siya mamahimo. Posible nga inana. So, ginalantaw na to na karon, George, nga dili lang kay basketball, George, or boxing, or nga athletes per se, ang atong tagaan. But including the coaches nga tagaan nato. Kanay old ordinance, George, nga kaniadto pa, atleta lang ang gatagaan. Atleta lang. But karon gusto nako isukip na ang mga coaches. And then, tagaan kay kaniadto ang pasidungog nga gahatagan national level raman karon gi-appeal na to ang regional level. So kung naa kay ma-receive nga award sa regional level automatic na kay award nga pagadawaton lugar. So mo kana atong ginahan-ay karon og gamay na lang nga fine tuning, George, no, sa iskutanan sa ignonta
insentibo sa as to the amount kay kung mahimo ni siyang ordinansa, George, this is already a commitment of the city government to those athletes. Yes. Kaya dili pwede nga wala ni siya pondo kay mandatory man dito sa ordinansa nga every year, every annual budget kinahanglan na ay pondo nga inani kay para ni sa atong mga athletes. So muna nga gitanaw nato pinaagi sa pagtabang sa atong local finance committee no nga mahanay ang ato ang pag-implementar aning programa diin paghatag og kanibang insentibo tungod kay nakadala kinig dungog sa ato ang dakbayan. Yes. Kay mabaligya ang atong dakbayan Yeah. nga naaday gatabang. So munay mga lakang nga atong gihimo George no sa hisgutanan pud sa ato sa sports dinhi sa dakbayan. Yes, especially karon kagawad no nga ning immerse gyud ang ato ang mga atleta no nga mga kagay-anon labi na dili lamang national events apan aduna tay mga international baguhay pa lamang sila si Carlo Paalam and of course katong iyang kauban nga dito sa SEA Games and ubay-ubay no nga mga atleta pa nga naa sa national events na naay sa regional and dako kay ning tabang no nga dili lamang sila ang makabenepisyo niini apan lakip na usab ang ilang coach nga equally pod nga naning kamot aron sa pag-umol sa ato ang mga kabataan kini dako pod kay ning tabang sa pag-ila usab sa ilahang paningkamot. So mao na no ang kining pagpangusog ilabi na sa mga programa sa kabatanunan of course sa ato ang sports. Siguro atong balikan kagawad kining sa imuhang isa pa ka komitiba no kining sa public works. Unsay kalambuan ani kagawad kining imuhang gisugyot nga pagmugna sa engineering and infrastructure management board or kining EIMB og kinsa usab ang mahimong sakop nini nga board kagawad? Yeah. Ako nang gusto i-explain George na aron sa kasayuran sa katawhan no labi na sa tigpaminaw sa maong programa. Ang kining engineering infrastructure management board nahimo og namugna nato ni tungod sa rason nga sa ato ang committee meetings nakita og nasuta nato nga ang usa sa mga rason nga ano ang ato ang mga proyekto sa nasudnon og lokal mamahimo nga madilatar. Okay. Tungod sa rason kay pag-implement nila sa project naadi ay water pipeline diha sa Iabos, naadi ay kanibang telecom fiber optics na naa sa ilalom nga maigo muna nga usahay ang kadalanan nato maghamay tungod kay masidadan unya makita nato nga usa man lang nga project nga wa may gatrabaho tungod sa rason nga di man makaproceed kay naa fiber optic dito naa pa day tubo sa tubig nga naa dito ug kung unsa pa na ang mga problema along the way tungod kay usahay kanibang maputol kay i-implement na unta nga katong mga panimalay dito nga wala pa man na negotiate nga ipapahawa na sila so inana na mga lakang George ba nga gusto nato nga pinaagi aning engineering infrastructure and coordinating board management board mamahimo nga naanay pagkoordinasyon yes both the local and sa implementing agency ang DPWH ang mga miyembro ani George ang of course ang mag-head ani ang atong langdong mayor o ang miyembro ani ang chairman sa Committee on Public Works and then ang ato ang National Telecommunication kay para mag-handle sa atong mga kinibang telecoms Globe, Smart, PLDT, Talk and Text kana sila og usa pa nang uban Converge usa pa na ng mga telecom companies sila nay ang ato ang NTC ang ato ang gipauban diha para dili kay daghan ang miyembro George kay akong galantawon dia ang quorum man pud no ang quorum man og of course membro dia ang Roads and Traffic Administration, City Engineers, ug ang ato ang Water District apil po diha para nga ang projects sa let's say for example George, ang projects for 2024 dapat may sigutan na sa 2023. Yes, kung ma-inform na daan ang let's say for example si Palco, ma-inform na sila nga maigo na inyo nga kanina nga linya, preparahan niyo ni pondo para next year kay implement mo ni na kung mahimo before mag-implement ng projects nakasibog na daan para pag-implement sa project kung unsa ang nakalagda dito nga pila ka adlaw nga mahuman na gyud ug wala na kinahanglan nga rason pa ang kontraktor nga madilatar sila tungod kay pag-implement sa projects napay problema. Yes. Kaya usaban nga makakos
dako kayo og losses sa economic nga atong isgutanan kanang traffic congestion Yes. sa dakbayan. Siyempre madilatar ang mga deliveries, madilatar ang dako gasto sa mga krudong tungod kay ang kanang nga projects unsa man ni tagdugay mo kini gakahuman karon sa ni mahuman tag napulo na katuig, di ba? So kana na mga butang George, muna tumong og tinguha nato nga nganong gibugna nato ning EMB para naanay coordination both the national and local kay aya sila makaproceed kinahanglan man sa Engineering Infrastructure Management Board nga pag-aprubahan before nila ma-implement ang project. Let's say for example kinahanglan og road closure. Ang mayor man nato issue og executive order. Dili na nila matayo-tayo ang ato ang Road and Traffic Administration, ang city engineers kundi sa board yun mismo pag-aaprubahan nila ang ilahang mga proyekto. So, inana lugar nga punto George no nga hopefully ato pong ikabilin nga ligasiya gani sa City Council nga mamahimong plaster na ang pag-implementar sa mga infrastructure projects dani sa dakbayan ug malikayan na nato ang problema nga kana bang makakos og traffic congestion tungod sa rason nga walay insakto nga coordination. Nga nag-implementar dito na manay kinahanglan ni pang-relocate, naputol na po ang implementation, kaya wala pa na-relocate, gapangita na po doon siya ng pundo, malikayan na nato kay. Lagi sa giingon ko na sa unahan, ang 2024 nga programs na naman ay record ang DPWH. Muna mo ang proposal for 2024, depende kung maaprubahan. But at least sa katong mga apektuhan nasayo na daan. Napahibalo na daan before the implementation. So maayo kayo kay arong plastado na og kung time nang mapatuman ang programa, tuloy-tuloy na gyud wala nay hindrances, wala nay mga obstacles sa pag implement mo na bitaw ang giingon nimong kagawad nga usa gyud sa mga problema ang kining pagtuman sa calendar day sa kining construction na gyud sa nga mulaps gyud pila ka bulan usahay tuig bagali no tungod usab sa mga problema nga kinahanglan pa i-settle niya mao lagi mas mayo ning aduna na ning board kay mintras wala pa napatuman ang programa, mga proyekto, hanayo na daan ang area ug unsay mga possible nga obstructions or obstacles nga ato ang pagagian masulbad na daan before implementing the projects. Nindot kay na nga ligasiya usab nga mga bilin sa sanggunian kagawad. And of course, aside from this kagawad, siguro ikaw usapod ka sa nahingusog nini ang kining pagmugna sa satellite office sa CDR-RMD no sa Barangay Lumbia and kining sa Barangay Agusan. So kumusta po ni kagawad? Yes, pasalamat na George no og na-forward nakalahos na sa ato ang komitiba kay nagakandak na ta og consultation niya na tumong tinguha na to na George nga papadali ang pagresponde nato sa atong mga kaigsunan kung isgutan nato ang emerhensya. Yes. Kung imong tan-awon man gyud George, kung naa ka dani sa sentro nga bahin nga kun diin asa nahimutang ang ato ang CDR-RMD office. Medyo layo gyud siya George. Naaman ka sa City Hall. Na matimingan ka og traffic congestion. Nga nganong moingon kog traffic congestion kay base sa ako ang natun-an George sa criminology, ang traffic do George, it is a movement from person of goods from one place to another. So, buot pasabot kung naay traffic, naay flow. So kung walay movement, therefore dili sa traffic. Yes. Okay, kaya nga itong nasabtan man siya, George. Kaya ang traffic magyud nga itong buot pasabot, gahunong ka. No, dili. Ang traffic, buot pasabot niya na, deny movement. So, naay traffic. Muna siyang ginatawag. So, kung mingon taga, nadilatar mo tungod sa traffic congestion. Dili tungod kay sa traffic. Kidding aside bitaw, George. No? So, diha man good, medyo naay traffic congestion. So, basin unya masalbar pa nato at split of second masalbar pa unda to nato but tungod kay nasangit as traffic congestion dugay ta naka-responde. So muna nga namugna nato na og mupunay pangandoy tinguha sa atong halangdong mayor no nga nganong ibutang nato muna nga dito nato ibutang sa may Agusan kay para dali ang pagsaka sa Balubal, dali ra pod ang pag-adto dito sa Puerto ug Bugo og Kugman, George no kay dani sa lapasan pwede raman magresponde po dani ang naa sa City Hall mismo kay duol raman nganong dito sa Lumbia dito man nato gipahimutang tungod kay para mapadali pod atong pagresponde dito sa may kabukiran nga parte George no and di na ta mabalaka dito sa pikas nga side kay naa may subhana nga 911 nga opisina sa CDR-RMD diya sa may Barangay Carmen. Nadali na po ang pagresponde dito sa Pikasay. So tumong niani nga mapadali nato ang serbisyo. Kaya ligasiya kini ni former Vice Mayor Renier Joaquin Kikang Uy ang paghimo aning CDR-RMD office. At the click
of a second, magamit nimo ang serbisyo sa gobyerno. Yes. Tawag ka lang 911, Yes. automatic naa na ang gobyerno. Serbisyo sa gobyerno, no. Inana lugar gusto nga mapadali, no. Ug ligasiya na ni former Vice Mayor Rainier Joaquin Kikang Uy nga napabubahan sa during sa iyang tenure of office isip presiding officer sa konseho. Yes. So ato lang mas gipaduol karon George, no, and gisuportahan pud sa City Disaster Risk Reduction Management Council. Uban na ni ang OCD, uban na ni ang kanibang DILG, Pag-asa, DOST, AFP, tanan na ni kaning council gisuportahan po nila nga mapuputangan yun og satellite office dito sa Agusan ug Lumbia. Muna ang kampante ra pud ta George nga mamahimo na to ning ordinansa before ta mo kanaog lugar sa ato ang termino isip lugar ingnon ta George nga ligasiya po ni kabilin kay nahimo man pud tang chairman sa disaster risk management, no, og climate change adaptation sa konseho kaniadto sa pila ka bulan kay nganong niingon ko kaniadto sa karon nga 28th City Council tungod kay gihatag na ni nako nga committee ba karon didto sa atong mga kauban ug atong gi-share sa ilaha kay lagi gihuptan to nato tungod sa pangandoy ug tinguha nako nga mapasa unta kini nga ordinansa nga gikinahanglan. But siguro no sa umaabot nga mga adlaw or semana ug bulan kagawad no manggita tag kining maayo nga resulta usab nini kay I know kini importante kining ordinansa tungod usab kay strategically lagi maayong pagabutang sa atong mga satellite office eron ang tanan gyud mas magamay ang coverage ba kining dili gyud siya sa usara ka central command niya lagyo ang iyang coverage niya kini mas maayo nga nana sa dugol niya mas daghan ang ato ang maalagaran. Speaking of serbisyo kagawad I know suportado gyud kay nimo ning kining Clarix nga serbisyo sa baryo nya usa ka sa mga sponsors usab nini labi na ang paghatag og bugas no o ngadto sa ato ang mga kastunon unsay nakapaaghat nimo kagawad nga mosuporta gyud nimo hatag og suporta sa atong kasalan ng bayan? Nakapaaghat nako kay nakita nato ang determinasyon iyahang tinguha sa atong halangdong mayor nga makahatag lugar og kanabang kalipay sa atong mga kaigsunan na bag-o nga kinasal nga kanabang iniguli nila silang panimalay naidala nga lechon, naidala nga wine, naidala nga cake, ug gipatabanan na lang nato sa bugas, George, no? Medyo sakit-sakit yun kay usahay, tagpila pa po kasunod. But ang atong pundo na lang unta para sa atong laag-laag, George, ihatag na lang nato sa atong mga kaigsunan kay itagaan naman ta sa kaygayunan nga makapanerbisyo kanila. Ikalipay ko po, George, nga makahatag sa akong ginagmay nga pamaagi sa ato ang mga kaigsunan nga nagpanghinaot pud ko nga malipay pud sila og ako pud malipay naman lang pud ko magtan-aw labi na nga maglisod sila bitbit tungod kay litson na pagbugas usahay ang kanibang marriage contract gakakumot na kay masiguro lang ang bugas og gabitbit og na mga litson napay gabitbit dito speakers og cake og wine sus Ginoo in town malipay na lang pud baya ta George nga makatabang ta sa atong isig kaingon kay lagi sa pulong pa nga kung gidak-an lugar George kung malipay ang imong isig kaingon susama ra nga imong gipalipayan ang Ginoo kay ang Ginoo mumay ang nagmugna sa tao so ang kanang ang tao templo gyapon kana sa Ginoo so makapalipay ka sa imong isig kaingon sama ra gyapon nga gipalipayan nimo ang labaw makagagao nya atong makita kagawad no labi na kanang masabado sa atong kasalan ng bayan bibihan pod ang kalipay sa panagway sa atong mga bagong kinasal sa inyong mga gasang gihatag usab sa ilaha and nadako na kay nang tabang kay kinsa pa manggoy magasto ang palit pa ka bugas mo nya nanay litson so all in na gyud ang ilang kuan ba kasal murag hanay na tanan niya mayo po na nga programa sa pagsuporta ngadto sa ato ang Clarix nga serbisyo no, sa administrasyon ni Mayor Clarix. Nya kagawad siguro andam na mabuga pag level up sa ato ang mga hot topics karon. Sige. Nabunutan si kagawad no matag si Manawit gyud ato ang mga konsehal
Andam nga medyo mainit-init nga mga topic no atong pagatukion. So bagway pa lamang kagawad nung ipatawag sa ato ang 20th City Council ang kining atong water district kabahin kini sa problema sa tubig. So matud pa nanginhanglan sila 1.9 billion pesos no nga kantidad pondo aron sa pagsulbad sa kinini ang problema sa tubig. So, unsay imong opinion usab ni kagawad no kining maong sugyot or kinini ang gi-propose sa ato ang Kaudi? Yeah. Una sa tanan, George, no, bugat yun nga pangutana. O ga init-init yun nga pangutana labi na sa ato ang mga kaigsunan. O ga samot nga muinit sila karon kay ting init na wa pagay panubig silang panimalay. O ga di na to malikayan, George, nga grabe kalabihan na gyud kadagan reklamo. Yes. Nga sige lang daw sila bayad sa minimum apan way tubig agas. Di ba? Ugali na ang magali tubig agas, chocolate na pod. May na lang na nga chocolate kay akong kabalakan niya basin tsokolate na gyud. Mo na gyud na kanay bugat karon, George, og tsokolate na ang gapanggawas og wa ko malipay sa prangka na pagkaistorya sa serbisyo sa ato sa COWD. Frankly speaking, wa ko malipay balikon ko sa serbisyo sa COWD. Tungod sa rason nga daghan kay ato mga kaigsunan. Yeah. Nga kana bang lagi sa giingon ko na sa unahan nga wala ma hatagi og panubig anyat gabayad sila kung ugali na ang magali tubig pero hinay kayo ya sa may makabalan nga area sige na in taon sila reklamo diya muna nga nakinahanglan sila 1.9 billion ang akong nadunggan, George, kung wa ko masayop it's either daw nga ipaloan sila sa Dakbayan sa Cagayan de Oro og 1.9 billion pesos or mag-increase sila sa kanibang presyo sa panubig. Na samot tigig ko nga di gyud mo uyo na George gano man. Wala magali nimo maayo pag serbisyo. Gadugangan pag yun nimo ang bayronon sa ato ang mga katawan. It's for me it's just unfair. Yes. No? Kung ugali nga inana kadako nga kantidad, no, George. I suggest nga kung mahimo i-privatize na lang. Para nga masulbad ang panubig nato sa Dakbayan. Kaya at the end of the day, water is very essential. Yes. Kung walay tubig, ang tao posible mamatay. Yes. Di ba? Unya, and yet, munang gapangan siya ang uban area nga kanang mga tawa ng barangaya, mga wa na ligo. Ano mo ligo? Wabay panubig nila diha. Kabalit magali kag tubig, balit na og ginalon. May pas maayo pa lang siguro, George, nga i-privatize na lang nato. Nga kana yung muserbisyo gyud, no? Dili na kinahanglan nga ang kanang mga pipes tungod magyud na, George, sa rason nga ang ato daw mga pipes for more than 50 years karaan na kaayo, dilapidated na, dali na kaayo gakabuslot kung kusgan nilang presyo, buslot bungkag mo pasagak na lang ang tubig niya og di pod sila makalon sa luwa tungod kay ang kana bang kung sa kuryente pa kanibang nasayang nga kuryente. Kanipod sa panubig, nasayang nga tubig nga dapat maserbisyo dito sa Panimalay, wa nakaabot sa Panimalay tungod kay nag-agas-agas niya bisag asa. So tungod kay ang ato ang mga pipe sige, dautan ni gyud kayo ang situation. Unya ang gamit karon, George, kay wa naman tong tubo nga putaw. Polyethylene naman karon ang gamit kanang plastic na. Oo, nga safe pod siya. So mas mayo nga i-privatize na lang nato nga magserbisyo but at the lower rate na lang pod. Nga dili nato ipasa ang burden tungod kay wa ta naka-catch up lugar sa pag-expand sa city. Ipasa na nato ang burden sa atong mga kaigsuunan karon nga konsumante nga nagkinahanglan og panubig. At the end of the day, water is very essential. It's very essential gyud, George. Muna nga di ko gusto nga madugangan pa ang burden sa atong mga konsumante. Muna nga lantaw ko kung di gid gaya mas maayo nga i-privatize ang ato ang iskutanan sa panubig dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, George. Yes, and of course lagi sa ikingon pa ni kagawad nga ilabyan ka importante no nga kini bang sabay pod sa development unta sa ato ang Dakbayan ang kini pong development sa ato ang kay usa man ni sa kuan gud usa importante kayo sa pag ato ang pamuyo nga kining adunay tubig and usa po ni sa kini bang arong livable pod ang ato ang community kung aduna tay insakto og igong supply sa tubig. So inana no inaot unta nga sa mga musunod nga mga bulan makakita ang tag development niini sa inay siguro
kay lagi labihan kadako pod ang ilang gipangayong 1.9 billion di punta ka dali ang pagawas dayon kagawad no. And aside from kining sa tubig kagawad no, usa po ni sa atong giatubang karon siguro not just in Cagayan de Oro but kining sa atong mga kasilinganan o ubang mga dapit no, kining sa mental health issues no. Recently lang adunay siguro nakitaan lang nato og pagtaas no ang kining suicidal rate dinhi sa atoang dakbayan for the past few weeks. Unsay imuhang nakita nga solusyon ini kagawad, and of course say reaction nimo niining ning arise ni siyang problem. Well, na naman ni siya but ming increase ang iyang ihap. Yeah. George, ang problema sa mental health karon nga panahon dili lang problema sa dakbayan. Yes. Dili lang problema sa usa ka lugar. Yes. But problema na gid siya sa tibuok kalibutan. Kining isgutanan sa mental health. Muna nga careful kay ko nga mohatag og statement niini. Tungod sa rason nga delicate kaayo, no? Og ang akong lantaw ani George ug dako gyud kayong ikatabang. Mao ang ato ang mga ginikanan. Yeah. Og ang rule po diha sa ato ang Barangay Council for the Protection of Children. Ngano man kay diha manggod nga punto ang bata pwede nay mapagawasan sa kung unsa man ugali iyahang problema sa iyang ginikanan. No, maistorya sa ginikanan. Dili kay dito na ipagawa siyang barkada nga ang barkada na hinuon gaitukmod na hinuon sa kadautan samot ang iyahang sitwasyon. So nagapanginaot ko labi na sa atong mga barangay officials nga mapalihok gid nato ang ato ang Barangay Council for the Protection of Children nga para masayran no kay para let's say for example ang bata nimo gagawas alas 11 curfew naman unta alas 12 curfew naman unta nakita nimo uban ang barkada ang pangutana nasayod ba ang ginikanan niya na kay kung madakpan ka ng bata natay parental responsibility code nga naa sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga pagadakpon ang bata I mean i-safekeeping ang bata but naay penalty ang ginikanan niya na George diya sa parental responsibility code nga gipangamahanan ni former City Councilor Eric Salcedo. So muna nga nakadawat kitag award nga child-friendly ang dakbayan sa Cagayan de Oro tungod ni ana ng mga ordinansa no nga gipang-replicate pud na sa other cities. Kay dako gyud kay obligasyon ang ginikanan. Og mula gina nga akong gisulti na sa unahan nga kanaunta ang atong bata nga kapagawasan silang problema ang ilahon tang mga parents. Tungod kay suod sila sa ilang mga parents. Dili kay ilang pagawasan silang problema didto silang barkada kay kumusulti sila silang problema kasab-ayan naman sila ang ginikanan. So ako nagtuo nga dako gyud kaayo og role diha sa matag pamilya natin. Ang role sa Barangay Council for the Protection of Children. Ug ang ikaduha nga panimalay nila ang diha sa guidance counselor sa atong mga eskwelahan. Ug sabtan ko nga naa man na kanunay ang project sa CID kanang isgutanan sa mental health. But lagi George. And of course, ana po dato ang DSWD, Psychosocial Department. Psychosocial Division sa CSW. Partner man na sila George no. Sa CID kay referral man na sila. So hopefully gyud no nga mapakunhod na atay masalbar nga kinabuhi sa labi na sa isgutanan nga ang atong mga bata mo commit na og suicide no bisan pa man gali sa ako mga estado kaniadto George sa kalisod usahay mo padulong ka na but always remember nga dili katagaan og problema sa Ginoo nga dili nimo kaya. The end of the day, if you trust the Almighty Father, dito na lang nimo ipagawas kung di ka makaistorya sa imong ginikanan. Ipagawas na lang nimo, yampo nimo. Kaya walay problema nga dili masulba. Temporaryo ran tanan. Temporaryo ran tanan. No? O ayaw kutlo ang imong kinabuhi. Tungod sa rason nga gauna-una ang imong pangunahuna nga sa dili maayo. Kaya at the end of the day, dili katagaan og problema sa Ginoo nga dili nimo kaya. Imo ra nang unahuna nga dili nimo kaya. Trust the mo pa ingnon nila trust the process. Kay kung naadoy pag-ulan, naaman doy rainbow nga moabot. So naaman po'y panahon sa kalipay. Dili kay ang atong kinabuhi puros na lang kalipay kay dili man pud ta ma-challenge atong kinabuhi kung ugali George nga puros na lang kalipay, walay kalisod, di ba? So naagi na from time to time naagi na ang kalisod sa ato ang problema. Kung
wala na gyud kay lain kay istoryahan na aman ang atong CSWD na aman punta kita mismo pwede ta ninyo matawagan istoryahan nato kung gusto kag naay kay istorya anda man punta nga pwede makig-istorya kaninyo ug ayaw lang yun putlo ang imong hinulaman nga kinabuhi ayaw lang. Right. So mo na no sa atong mga kabatan-unan ilabi na katong adunay mga problema aduna gyud atong siguro duol ta sa ato ang insakto nga kaduulan kung dili kay mo yun ana ka open sa inyong parents aduna tay mga professionals seek help from the professionals arong matabagan mo tabangan mo sa inyong mga problema. Siguro konsehal kagawad daghan po ang taga mga hilisgutana no tungod usab sa consent sa atong oras sa atong 1-hour program siguro magbalik-balik raman yung kadre konsehal kay ma-rotate raman kay inyo maning programa inyong konseho. So siguro konsehal imuhang parting statement ang imuhang mensahe ngadto sa atong mga katawhan sa atong mga suking tigpaminaw tiglantaw. Yeah, una sa tanan ako ang pagpasalamat of course kanimo George and the rest of the team, boss Ayan, Rod, salamat kaninyo boss. Salamat kaayo sa inyo ang panahon no nga diin na mapa-air na to, mapaabot na to. Kung unsa man ugali ang mga gipaghimo nato sa City Council sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ug sa tanan na mga kauban sa konseho sa Dakbayan, labi na uban ang ako ang Sangguniang Kabataan. Nagapanginaot sa kanibang atuang mga kaigsunan karon labi na nga naay problema sa mental health sa imo nang gisulti kung wala kay lain kay istoryahan na ang ato ang CSWD Psychosocial Division o ato ang CID nga pwede nimo mapaistorya mapagawasan sa imo ang mga problema and dili na unta maabot sa punto nga mag-commit pa ta og suicide lugar. And sa atong halangdong mayor Mayor Rolando Clarix Uy and sa kinatibuk-an na subli sa konseho sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kini na lamang si Konsehal Jan Michael Janjenseno magpaabot sa inyuha sa kanunay na kong ginasulti nga panultihon. This is a Filipino native term, no. Hiraya Manawari. Pasabot niya na may your dreams and aspirations come true. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. Right, daghang salamat ato ang chairman sa Public Works, Youth and Sports Development dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ato ang SK Federated President Honorable Jan Michael Sino. So mo kadto atong naglangkob sa ato ang inyong konseho karong semana. And of course, kinin lamang si George Baco suban kinatibuk ang puwersa sa City Information Office sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Bus ka na sa pagpangulo sa ato ang City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw paglantaw. Mayong adlaw sa tanan.